Nagsimula na ang pagguho ng imperyo. Mga kababayan, tandaan ninyo ang araw na ito sapagkat sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang siglo, isang bansang kapitbahay ng Estados Unidos ay buong tapang na tumayo sa harap ng mundo at tahasang kinondena ang paglusob ng Amerika sa soberanong bansa. Ang Mexico, hindi natakot, hindi natahimik, ay hayagang hiniya ang Washington sa pandaigdigang entablado dahil sa kanilang pagsalakay sa Venezuela. Ito ay hindi simpleng diplomatic protest. Ito ay isang historikal na pagtutol na sumasalamin sa mas malalim na pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Bilang isang sundalo na nakakita ng iba't ibang mukha ng geopolitics, sinasabi ko sa inyo, ang ginawa ng Mexico ay sintomas ng mas malaking sakit na kinakaharap ng Estados Unidos. Ang kanilang moral authority durog na. Ang kanilang economic dominance kumakalas na. Ang kanilang military supremacy hinamon na ng bagong alliances. At ngayon, kahit ang kanilang sariling kontinente ay nagsisimulang lumingon sa ibang direksyon. Bakit? Dahil ang mundo ay nagbabago na. Ang mga bansang dating sumusunod lamang ay ngayon ay lumalaban na. Pag-usapan natin ang tunay na nangyayari sa likod ng headlines na ito. Mga kapatid, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ang nangyayari ngayon sa Venezuela ay hindi simpleng gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay isang pivotal moment sa kasaysayan ng mundo, isang turning point na magpapabago sa lahat ng alam natin tungkol sa global power dynamics. At ang Mexico, isang bansang dating tahimik lang sa gilid, ay ngayon nasa sentro ng drama na ito dahil sa kanilang matapang na paninindigan. Simula noong Setyembre 2025, ang Estados Unidos ay nagsimula ng isang military campaign na tinawag nilang Operation Southern Spear. Ang official narrative nila ay simple. Lumalaban daw sila sa drug trafficking. Pero tingnan natin ang mga facts. Mahigit 100 power na tao na ang napatay sa loob lamang ng 3 buwan. Hindi isa, hindi dalawa, 101 katao, pinatay sa gitna ng dagat, walang trial, walang due process. Ang ginagamit nila ay missiles at drones para wasakin ang mga bangkang sinasabi nilang nagdadala ng droga. Pinapakita pa ni Trump mismo ang mga video ng paglusob, parang proud pa siya sa ginawa niya, parang ito ay isang video game lang at hindi tunay na buhay na nawasak. Pero alam ninyo ba kung ano ang tunay na nakakatakot dito? Ang Pentagon mismo ay nagsabi na hindi na kailangan ng konkretong ebidensya na ang mga taong nasa mga bangka ay talagang drug traffickers. Basta nakapwesto lang sila sa mga ruta na tinatawag nilang drug routes, pwede na silang patayin. Isipin ninyo yan, pwedeng mangisda ka lang, nasa maling lugar sa maling oras, at bigla ka nang mababaril mula sa kalangitan. Walang warning, walang pagkakataon na magpaliwanag. Instant death sentence. At ang mas malala pa, may ulat na 2 survivors ng unang atake ay sinundan at pinatay pa rin sa pangalawang strike. Ito ay war crime sa ilalim ng international law, pero wala silang pakialam. At dito napapasok ang Mexico. Si Presidente Claudia Sheinbaum ay hindi tumahimik tulad ng inaasahan ng Washington. Sa harap mismo ng United Nations at ng buong mundo, tinawag niya ang UN na gumawa ng aksyon para pigilan ang pagdanak ng dugo sa Venezuela. Sinabi niya ng harapan, "It has not been present. It must assume its role to prevent any bloodshed." Ang Mexico ay tahasang nagsabi na laban sila sa intervention at foreign interference sa Venezuela. Ito ay hindi biro, mga kapatid. Ang Mexico, kapitbahay ng Estados Unidos, bansang may $1 trillion trade relationship sa kanila, ay tumayo at sinabi sa mukha ng Amerika na mali ang ginagawa nila. Bakit ito revolutionary? Kasi sa buong kasaysayan ng Latin America, ang Mexico ay laging careful sa kanilang relasyon sa Estados Unidos. Mahigit 1 siglo na silang nabubuhay sa ilalim ng shadow ng American power. Naaalala ninyo ba ang kasabihan, "Poor Mexico, so far from God, so close to the United States"? Iyan ang sumisimbolo sa kanilang sitwasyon. Pero ngayon, sa kabila ng lahat ng economic pressure,
na maaaring gawin ng Washington, ang Mexico ay pumili ng prinsipyo kaysa takot. Pumili sila ng international law kaysa sa pagpapasakop sa American imperialism. At hindi lang Mexico ang gumagawa nito. Si Presidente Lula ng Brazil, isa sa pinakamalaking ekonomiya sa Latin America, ay public na nag-alok na maging mediator. Sinabi niya ng direkta, "The power of the word can outweigh the power of the gun." Nag-volunteer pa nga siya na tumulong sa dialogue para iwas ang armed conflict. Kung tutuusin, si Lula ay kaibigan ni Trump noong nakaraang administrasyon. Pero ngayon ay tahasang kinokondena niya ang mga aksyon ng Estados Unidos. Tinanong pa niya, what are the other interests that we don't yet know about? Is it about Venezuela's oil, critical minerals, or rare earths? Kita ninyo, kahit mga leader na may diplomatic finesse, ay hindi na makapagpigil na itanong ang obvious truth na hindi talaga tungkol sa drugs ang lahat ng ito. Ang totoo, mga kapatid, ang Venezuela ay may pinakamalaking oil reserves sa buong mundo. Oo, mas malaki pa kaysa Saudi Arabia. At sa panahon kung saan ang oil prices ay umabot na sa stratospheric levels dahil sa mga sanctions sa Russia at sa tension sa Middle East, ang Venezuela ay sitting on a gold mine. Pero hindi nila ibinebenta ang langis sa Estados Unidos. Ibinebenta nila sa China, sa India, sa iba pang bansa na hindi aligned sa Western interests. At iyan ang tunay na dahilan kung bakit galit na galit ang Washington. Hindi dahil sa droga, ang fentanyl crisis sa Amerika ay nanggagaling sa Mexico, hindi sa Venezuela. 0% ang fentanyl mula sa Venezuela o Caribbean, ayon mismo sa mga drug policy experts. Pero patuloy pa rin ang mga atake. Ang estratehiya ng Estados Unidos ay classic regime change playbook. Una, mag-deploy ng massive military assets. Ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, nuclear submarines, libu-libong tropa. Pangalawa, gumawa ng legal justification. Kaya dineclare nila ang Venezuelan government mismo bilang narco-terrorist organization para may pretense sila ng legitimacy. Pangatlo, strangle economically ang bansa through blockade. Sinabi ni Trump na walang oil tanker na papasok o lalabas sa Venezuela na hindi nila kukunan. At pang-apat, umasa na ang pressure ay magdudulot ng internal collapse o coup mula sa loob ng Venezuelan military. Pero may mali sa plano nila. Ang Latin America ngayon ay hindi na katulad ng Latin America noong 1980s or 1990s. Hindi na sila sunod-sunuran. May alternatibong economic partners na sila, ang China, ang Russia, ang Iran. May institutional frameworks na sila tulad ng ALBA TCP kung saan nagtutulungan ang mga leftist governments sa region. At may political consciousness na ang mga mamamayan tungkol sa history ng American intervention sa kanilang kontinente. Ang mga coup sa Chile, Guatemala, Nicaragua, ang invasion ng Panama, ang support sa mga dictators sa buong South America. Lahat yan ay parte ng collective memory nila. Kaya hindi na sila basta-basta maniniwala sa propaganda ng Washington. At dito rin papasok ang geopolitical implications para sa buong mundo. Ang ginagawa ng Estados Unidos sa Venezuela ay isang precedent. Kung papayagan natin ito, kung manahimik lang tayo habang pinapatay nila ang mga tao sa international waters without due process, kung susundin lang natin ang narrative nila na war on drugs ito, ano ang makakapigil sa kanila na gawin ito sa ibang bansa? Ano ang makakapigil sa kanila na gawin ito sa West Philippine Sea? Sabihin na drug smuggling din daw ang nangyayari doon at bombahin ang mga mangingisdang Pilipino? Ang president na itinatayo nila ngayon ay delikado para sa lahat ng small and medium-sized nations na ayaw sumunod sa kanilang will. Kaya ang ginawa ng Mexico ay hindi lang tungkol sa Venezuela. Ito ay pagtayo para sa principle ng sovereignty, ng international law, ng UN Charter na nagsasabing bawal ang use of force laban sa ibang bansa nang walang authorization mula sa Security Council. Ang Mexico ay nagsasabing hindi pwedeng basta na lang patayin ng isang superpower ang mga tao dahil lang convenient sa kanila. Hindi pwedeng i-declare na lang na
narco-terrorist ang kahit sino at bombahin sila from the sky. Kailangan ng evidence, ng transparency, ng accountability. At kung wala yan, tawag dyan ay extrajudicial killing, murder, plain and simple. Pero hindi lang diplomatic statements ang reaksyon ng mundo. Ang United Nations ay nag-call na ng emergency session. Si UN Secretary General Antonio Guterres mismo ay nag-usap kay Maduro at nag-demand ng immediate de-escalation. Ang China ay nagsalita na rin, sinasabing they oppose unilateral bullying at sinusuportahan ang Venezuela. Kahit European countries tulad ng France at United Kingdom ay nag-criticize ng strikes. Ang Colombia, kahit na may drug trafficking issues din sila, ay nagsabi na ang ginagawa ng Estados Unidos ay murder. Ang buong community of Latin American and Caribbean states ay nag-convene ng extraordinary meeting para ipahayag ang deep concern nila. Now, ito ang bagong realidad ng mundo, mga kapatid. Ang unipolar moment ng Estados Unidos pagkatapos ng Cold War ay tapos na. Hindi na sila ang undisputed hegemon na walang kukwestiyonin. Mayroon ng critical mass ng bansa. Hindi lang adversaries tulad ng Russia at China, kundi pati neutral at kahit allied nations na willing na tumayo at magsabi ng enough is enough. Ang Mexico ay simbolo ng shift na ito. Bansang traditionally cautious, traditionally diplomatic, pero ngayon ay willing na tumindig dahil alam nilang ang nakasalalay ay mas malaki kaysa sa bilateral relationship nila sa Washington. At ano ang lessons dito para sa Pilipinas? Una, sovereignty ay hindi libre. Kung gusto nating respetuhin tayo ng malalaking bansa, kailangan nating ipakita na may prinsipyo tayo, na hindi tayo basta-basta susunod dahil lang may hawak silang economic o military leverage. Pangalawa, ang international law ay nagmatter. Kung hindi tayo maninindigan para dito, walang silbi ang lahat ng treaties at conventions na pinirmahan natin. At pangatlo, ang alliances ay hindi one-way street. Kung ang isang partner ay lumalabag sa basic principles ng justice at human rights, obligasyon natin na magsalita kahit uncomfortable. Ang nangyayari ngayon sa Venezuela ay test case kung paano mag-respond ang mundo sa aggressive unilateralism. Kung pipiliin natin ang silence, pinapahiwatig natin na okay lang ang ganitong behavior. Pero kung tutulad tayo sa Mexico, sa Brazil, sa iba pang bansang nag-speak out, pinapakita natin na may hangganan ng power, na may accountability pa rin kahit ikaw pa ang pinakamalakas na military force sa mundo. At sa huli, mga kapatid, ito ay tungkol sa kung anong klaseng mundo ang gusto nating ipamana sa susunod na henerasyon. Isang mundo kung saan ang might makes right, isang mundo kung saan ang malakas ay laging tama at ang mahina ay laging mali. O isang mundo kung saan may rule of law, kung saan ang sovereignty ng bawat bansa ay respected, kung saan ang disputes ay nireresolba through dialogue at hindi through bombs at missiles. Ang Mexico ay pumili na. Pumili sila na tumindig kahit mahirap. Pumili sila ng principle kaysa expediency. At sa ganung paraan, hiniya nila ang Estados Unidos hindi through military force pero through moral authority. Ipinakita nila sa mundo na ang Washington ay lumalabag sa lahat ng values na sinasabi nilang pinaglalaban nila. Democracy? Paano magiging democratic ang pagpatay ng mga tao ng walang trial? Human rights? Paano magiging respeto sa human rights ang pagbomba sa mga survivors na lumangoy para makaligtas? Rule of law. Paano magiging rule of law ang pag-declare ng war powers nang walang approval ng Congress? Kaya ngayon, habang nanonood tayo ng unfolding crisis sa Venezuela, tandaan natin na ito ay mas malaki kaysa sa isang bilateral conflict. Ito ay battle para sa soul ng international system. At ang Mexico, sa kanilang simple pero powerful na stand, ay nag-remind sa lahat na may principles pa rin na dapat ipaglaban kahit gaano man kalaki ang presyon mula sa mga superpower. Yan ang tunay na legacy na dapat nating asahan, hindi ang legacy ng takot at submission, kundi ang legacy ng courage at conviction.